Magbalita muna tayo. Magbalita muna tayo. Medyo maganda yung balita natin. Yan. Merong mega cold storage project sa Bicol region. Ayan. Isang 500 million peso cold storage facilities ang malapit na pong matapos sa bayan ng Pili, Camarines Sur na inaasam magpapalakas sa kita ng mga magsasaka at mangingisda at magpapatatag sa supply ng pagkain sa rehiyon ng Bicol. Ang pasilidad ay target na magbukas sa huling bahagi ng Pebrero o sa unang bahagi ng Marso matapos maantala ng bagyo noong nakaraang taon. So may 6 itong refrigerated warehouses na may kakayahang mag-imbak ng 4,600 metric tons ng karne. Medyo malaki itong facility na to. And 3,000 metric tons ng gulay. Kasama ang mga blast freezer, may processing at packaging areas at solar power system. Ayon kay Secretary Chu Laurel, ang proyekto ay game changer para sa food security, paglikha ng trabaho at pag-angat ng kita sa buong value chain ng agrikultura. And inaasahan din magsisilbi ito hindi lamang sa Bicol, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. At tutulong sa pagpigil ng post-harvest losses at pabago-bagong presyo ng pagkain. Di ba ito naman talaga yung sinasabi natin, kailangan natin yung mga post-harvest facilities. So sana mapakinabangan agad ng ating mga kababayan. And ang sinasabi, maglalaan pa ang DA ng karagdagang 500 million pesos na pondo para sa isa pang food hub para kompletuhin ang food system sa lalawigan. So, congrats. Sana madagdagan pa yung mga post-harvest facilities natin. And another balita, ang DA inaprubahan na ang pag-export ng 100,000 metric tons ng asukal sa Estados Unidos upang maibsan ang pressure sa lokal na presyo. So, aprobado na ng DA yung plano ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mag-export ng 100,000 metric tons ng raw sugar sa US bilang hakbang para mabawasan ang supply ng raw sugar sa loob ng bansa na nagdudulot ng humigit kumulang 130,000 toneladang pagtaas sa produksyon ng mga lokal na magsasaka noong nakaraang ani at para makatulong na maiangat ang humihinang farm gate price. So mag-export tayo kasi sobra ang production. Para maliit lang naman, 130,000 tons. Kasi daw bumababa ang farm gate price ng asukal. So ayon kay Secretary Laurel, ang paglalaan ng bahagi ng ani para sa export sa ilalim po ng US tariff rate quota ay makakatulong mabawasan ng sobrang supply ng raw sugar at maibsan ang mababang presyo sa napatuloy na nagpapahirap sa mga producer sa kabila ng mga naunang hakbangin sa polisiya. Kasabay ng export plan na ito ang pagpapalawig ng DA at SRA sa import freeze sa asukal hanggang December ng taong ito bilang patuloy na proteksyon sa mga lokal na producer habang gumaganda ang produksyon ng raw sugar at nananatiling mataas ang inventaryo. Good news yun kasi mataas production natin ng asukal. Pero parang ramdam ba natin parang di naman bumababa ang presyo ng asukal, parang same pa rin. Pero ano bang dapat natin gawin para bumaba ang presyo ng asukal? Yung medyo mas mura pa sa ngayon. Akala ko pag dumami yung supply, 'di ba? Mumura. Ngayon madaming supply, kailangan natin mag-export. Export para mahal. Bagay, para kumbaga
mahal na mabenta ng mga producer. Okay. Matutulungan naman yung mga producer natin ng asukal, di ba? So, pero yung consumer dito sa atin, di ba? Parang, di ba inaasam natin na bumaba yung mga presyo? Paano mangyayari yun? Imported yung gamit natin. Nauna nang in-import. Ay, nako. Parang ang gulo lang, di ba? Parang ang hirap talaga magbalanse na ano bang gagawin natin. Ay, nako, kawawang consumer. Basta binalita ho namin sa inyo, mag-export daw po ng asukal. Pero yung pagbaba po ng presyo ng asukal dito sa atin, yun po. Wala pa po. Wala pa pong ganang balita. Okay. Ito magandang balita din to kasi sana maraming gumaya ng project. Yung Manila City, kauna-unahang LGU na naglunsad ng supplemental milk feeding program para sa mga preschoolers gamit yung lokal na gatas, katuwang ang National Dairy Authority. So, opisyal na po yung inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Your Milk. Your Milk. Kaagapay ng Batang Maynila sa paglaki. Okay. Sa Barangay 137 sa Balutondo, ito ay isang supplemental milk feeding program na naglalayong tugunan yung malnutrition at stunting, yung pagkabansot, di ba, ng mga bata na may edad 3 hanggang 5 years old na naka-enroll sa mga child development centers. Bilang kauna-unahang LGU na nagpatupad ng ganitong supplemental milk feeding program, pinili ng lungsod na gumamit ng sariwa at lokal na gatas sa pakikipagtulungan po sa National Dairy Authority. Target ng programa ang mahigit sa 21,000 preschoolers sa lungsod na makatanggap ng gatas 3 beses kada linggo sa loob ng 70 araw. Isinasagawa ang pamamahagi sa 467 child development centers sa 436 barangay sa tulong ng 423 child development workers na nagsisilbing frontline partners sa maayos at tapat na implementasyon ng programa. Katuwang din ang Department of Health at iba pang ahensya. O, di ba? Yan ang kailangan natin. Yung mismong product natin, di ba? Yung produce natin, locally produced, mapamahagi natin sa mga nangangailangan. No? Ayan, mga bata. No? Sana marami pang LGUs. Parang, sabi dito, unang local government units. Parang meron namang ibang local government units na patupad nito. Pero baka katuwang yung NDA, yung National Dairy Authority. So isa yung Maynila. Sana madagdagan pa yung mga local government units. Kung diba, direkta na tulong sa mga kababayan natin. Yung, kasi dati lumaki ako, Nutriban, labo na Nutriban, diba? Mga ganon. Ito, milk naman. Milk. Gatas, fresh gatas mula sa National Dairy Authority. Sana madagdagan pa yung mga ganyang projects na mga LGUs. Okay, UPLB testing chemical, biological agents laban sa onion fungal disease. So nagsasagawa po ng pagsasaliksik ang UPLB, University of the Philippines, Los Baños, na makabuo ng sustainable na chemical at biological control methods laban po sa onion anthracnose twister disease. At tawag nila dito kulot, na malaking banta po sa produksyon ng sibuyas sa Nueva Ecija. Ang sakit ay dulot po ng fungus na nagiging sanhi ng pamumula, pagbaluktot ng dahon at paghaba ng leeg ng sibuyas at maaaring magpababa sa ani hanggang 80%.
No, kaya niya, pag tinamaan ka nito, halos 80% mawawala. Noong 2024, nanguna ang Nueva Ecija sa produksyon ng sibuyas. So, kaya doon nagsagawa ng mga pag-aaral. Ayon sa UPLB National Crop Protection Center, sinusuri ang paggamit ng trichoderma, isang soil fungus, bilang mas ligtas at environment-friendly na alternatibo sa chemical na fungicides. Layunin din ng pag-aaral na suportado ng PICARD na palakasin ang resistensya ng sibuyas laban po sa sakit. Patuloy ding inaalam ng mga mananaliksik ang bisa ng iba't ibang fungicides at yung posibleng papel ng mga damo, iba-ibang klase ng damo sa pagkalat po ng sakit. Kasi sinasabi nila baka ito yung plant host, yung mga damo sa paligid, no? Na nagpapakalat po ng sakit. Tsaka nagtatry din sila ng iba't iba pang mga fungicide. Pero ito, trichoderma. Actually, marami nang gumagamit nito, di ba? Parang yung trichoderma, hindi naman na siya bago. Pero ito, tinatry nila dito panlaban sa sakit sa sibuyas, yung kulot na tinatawag nila, o anthracnose twister disease. Okay, so tingnan natin anong maitutulong, di ba, yan sa mga magsisibuyas natin. Okay. Remember, minsan na topic natin dito yung crayfish, yung red claw crayfish. So ngayon, ang DA, meron na silang testing farm nitong Australian crayfish. So sinimulan na po ng BFAR yung pagsusuri sa commercial viability ng pag-aalaga ng Australian red claw crayfish sa mga freshwater pond sa bansa. Ayon kay Secretary Laurel, may malaking potensyal ang red claw crayfish na magbibigay ng mas mataas na kita sa mga magsasaka kung susundin ang tamang aquaculture at biosecurity measures. Pinangunahan ni Secretary Laurel ang ceremonial stocking ng 14,000 craylings sa isang on-farm trial sa Muñoz, Nueva Ecija na tatagal ng 4 hanggang 5 buwan. Susuriin po ng BFAR yung survival, ang paglaki, yung feed efficiency at kita upang matukoy kung maaari itong gawing commercial. May umiiral na national guidelines ang BFAR para sa pag-aalaga ng red claw crayfish, kabilang ang paggamit ng certified hatcheries. Gayon din, nagbabala ang ahensya sa posibleng ecological at market risk. Kaya kinakailangan ng maingat at estratehikong pagpapatupad ng proyekto. Kasi hindi naman siya dito talaga sa atin, di ba? So parang ano to, bago ba? Or parang backyard lang kasi to. Ngayon, gusto nila gawin commercial. Diba? Commercial, parang pagpaparami nitong crayfish. Sorry lang, hindi pa ako nakatikim ng crayfish. Kaya, ikaw ba nakakita ka na at nakakatikim ka na ba niyan? Yung crayfish na imported, yung red claw na Australian, hindi pa. Pero yung crayfish natin dito sa Pilipinas, nakatikim na ako. May iba pa bang crayfish sa Pilipinas? Maraming klase naman yan. Okay. Meron tayo sarili. Ba't hindi na lang yun? Ba't hindi na lang yun? Dati ang dami niyan din. Sa sapa namin doon. Oo. Dati ang dami ngayon. Konti na lang. Yan ba di yan yung ulang? Di yan ulang? Ulang talaga siya. Ulang din siya. Kaya nga lang. Okay. Meron may kasi, iba-iba pang species. Oo, merong pang okay. salt water, may fresh water. Okay. Okay. So ito, fresh water kasi itong Australian red claw crayfish.
Oh, yan. So, kaya pinag-iingat din, no? Hindi basta yung madamihan pag-aalaga kasi nga minsan nasa planggana lang, 'di ba? Yung ibang dating nagbababuyan, yung mga babuyan nila ginawa nilang parang fish pond ng kanilang crayfish doon nag-aalaga, no? Pero ngayon commercial tinatry nila for commercial production. Madami-dami din yun. 14,000 craylings. So, hintayin natin. Ano magiging feedback dito, no? Kasi minsan naging topic na rin natin itong crayfish, di ba? Australian din yun Australian red claw crayfish din yun na topic natin. So, ayan. Yung mga balita natin, di ba? Good news. Meron kayong mga, puro good news. Wala masyadong bad news. Huwag na tayo muna mag-bad news. Next year, next week na. Wag naman. Okay, so yan po yung mga balita natin.